Kinabukasan ay maaga ang lahat, sa opisina ng Roscoe Corporation sa Ortigas. It was her first time to actually see its office, at nagulat din si Selena, na nakahanda na ang sarili niyang silid. Makalipas ang isang oras ay nagdatingan na ang ibang members of the board, at ipinakilala siya bilang bagong VP for Operations. At dahil shipping lines ang hawak ni Selena, ay naatasan si Jack na siyang mag-train sa kanya, dahil ang hawak ni Daniel ngayon ay ang airline company, pansamantala in the absence of Frederick, na bigla nagdesisyong magbabakasyon. Sa kabila ng pag-amin ni Daniel sa relasyon nila ngayon ni Jack, ay tila wala namang nagbago sa pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Kahit si Selena ay hindi nakaramdam ng pagkailang kay Jack. Her brother was right, matanda na sila pare-pareho para harapin ang ganoong problema ng responsable. And that their friendship is more important than anything else. Halos maghapon sila sa conference room para sa iba't ibang concerns ng kumpanya. Hapon nang maupo si Selena sa swivel chair ng sariling opisina, sa pagod ay pumikit siya sandali para magpahinga. Wala pang 5 minuto ay sumungaw naman ang anak kasama si Jack. Nagpumilit na makita ka kaya dinala ko na dito. Umupo ito sa silyang nasa harap ng mesa nito, at mariin siyang tinitigan. Are you okay? Nag-aalala nitong tanong nang minasahe niya ang sentido. Marahan naman siyang tumango. Where's Granny, baby? Tanong ni Selena sa anak, dahil si Maria ang kasama nito habang nasa loob sila ng conference room. With Grandpa. Sagot naman ng anak. Mommy, can I have ice cream? Daddy Jack will buy. Napatingin siya kay Jack nang ngumiti sa anak niya. I will buy if Mommy said yes. Okay, baby. But can you buy later? May ice cream naman sa kantin, ako na ang kukuha. Presente ni Jack. Stay with Mommy and I'll be back with chocolate ice cream. Yehey chocolate. Wika naman ng bata na tuwang-tuwa sa pagkarinig sa tsokolate. One of his favorites is chocolate. Thank you, Jack. Ngumiti muli si Jack bago lambas ng silid. Umupo naman ang bata sa sofa, na naroon habang hawak ang larwang robot. Muli ni Selena sanang ipipikit ang mata, nang tumunog ang intercom sa mesa niya, galing ang tawag sa receptionist. Inangat niya iyon at sinagot. Pagkatapos magsalita ng babae sa telepono, ay natulala siyang bigla. Her heart went fast, and anger consumed her. Wala pang 24 oras siyang nasa opisina, ay nalaman na nitong nandito siya. Ganun ba ka-urgent na maanal sila? Isang warning knock ang narinig ni Selena, bago sumungaw ang kanyang assistant kasama ang taong mahigit 4 na taon niyang hindi nakita. Zane Albano. Instinctively, she looked at her son who wasn't paying attention, to the man that entered the room. Nang ibalik ni Selena kay Zane ang tingin, ay nakita niya ang kislap sa mga mata nito habang nakatingin din kay Jay-Z. Does he know me? She almost didn't hear him. At nagulat siya sa anyo ng mukha nito. Regrets. Langang. Muli ni Zane na ibanalag ang tingin sa kanya, at naghihintay ng sagot. He stared and she looked away. Nag-uunahan ang emosyon sa dibdib ni Selena. She is certain she still loves this man. Pero hindi niya na muling hahayaan ang sarili na masaktan nitong muli. You rejected me long time ago. I wouldn't let my son experience that. Sinalubong niya ang tingin ni Zane, para ipakita ang galit. For a moment they were staring at each other. Bago ito muling magsalita, ay sumungaw naman si Jack. Hey, baby, here's... Naputol ang sasabihin nito nang makita ang presensya ni Zane, na nakatayo pa rin sa gitna ng opisina niya. Nang marinig naman ni Jay-Z ang bases ni Jack, ay tumakbo ito palapit sa kakinuha ang ice cream. Yehey! Thank you, Daddy Jack. Ngumiti si Jack sa anak bago muling tumingin sa kanya. Naintindihan nitong kailangan nilang mag-usap ng sarilinan ni Zane. Kinarga nito ang anak, pero sa halip na tumungo sa pinto ay lumapit muna ito sa kanya, at humalik sa noo niya. Nakita ni Selena na nagtiklop ng kamao si Zane, at tumangala na tila nagpipigil ng galit. Nang makalabas ng pinto si Jack at ang anak, at bumaling itong muli sa kanya. Ipinaako mo na pala sa iba ang anak ko. Anger in his eyes and she responded in equal anger. Hindi ka naman interesado sa kanya hindi ba?
I clearly remembered your reaction when I told you I was pregnant. Because I thought it was Zek's, not mine. You, Zane. Pinagsiklap ni Selena ang mga braso, at nagparot-par ito sa harap ng mesa niya. Her anger is uncontrollable, dahil sa tagal na pagkimkim ng galit. Damn you, for thinking that way. I'm sorry. I'm sorry. You neglected me, and worst you cheated on me. Sasabihin mo ngayon I'm sorry. Tuluyan na si Selena na nilamon ng galit, at hindi niya napigil ang umiyak. Zane tried to come near her but she walked away. Umalis ka nang hindi mo ako binigyan ng pagkakataong itama ang pagkakamali ko. Kasalanan ko pa ba? Pinahid ni Selena ang luha, at umupo sa swivel chair dahil sa nanginginig na tuhod. She tried to calm herself, and look straight into his eyes. I heard you're getting married. I will sign the annulment papers, just hand it to my assistant. No, I'm not leaving without clearing things up. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Zane, inanunsyo mo na ang kasal mo sa ibang babae. I'll give you your freedom, you've been dying for a long time. May anak tayo, Selena, anak ko, Zane. What's his name? Jay-Z. Ipinangalan mo pa talaga sa lalaki mo ha. Sarkastikong wika ni Zane. Huli nang mapagtanto ni Selena, na naikonekta nito ang pangalan ng anak kay Jack. Damn him for thinking that way. Lagi na lang nitong iniisip ang masama sa kanya. Let your lawyer call me. Wika niya na itinoon ang atensyon sa mga papeles sa mesa. She wished he'd be gone, dahil sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. She would not allow Zane see her weakness again. I will claim what is mine, Selena, at kayo yun ng anak ko. Wala akong pakialam kung anong relasyon ang meron kayo ni Jack pero asawa pa rin kita. Inangat ni Selena ang ulo, sa kamariin itong tinitigan. Really, Zane, kung hindi mo itutuloy ang annulment case natin, ay I'd demanda ko kayo ng babae mo. Apparently, you announced your engagement to the world, how's that? Lumapit ito sa mesa at itinukod ang dalawang kamay roon. His face was an inch closer to hers, at ang hininga nito'y humahaplos sa mukha niya. Being close to him makes her senses go wild. At ang titig nito'y bumabaon sa buong pagkatao niya. Gusto mo talagang magkita tayo sa korte, my wife. Diniin na ni Zane ang huling sinabi. I will fight for my right as a father to my son. Then let's see in court. Madiin ni Selena na sabi. Tumuwid nang tayo si Zane, at bumalatay ang lungkot sa mukha. Do you love him? Yes. Kung ano man ang pakahulugan niya, ay hindi nito malalaman. He was there when you turned your back to me, and my son. Muli itong tumangala at pumikit. Selena saw tears and it puzzled her. May girlfriend na ito ngayon, pero tila bumabalik muli sa buhay niya. Nilang mag-ina. We have our own lives now, Zane. Huwag mo na kaming guluhin ng anak ko. He stood there for a moment, until Jack and her son showed at the door again. Nang lumapit ang anak at si Jack sa kanya, ay nakatingin lang ito. Then he left her office without saying a word. Sa sasakyan ibinuhos ni Zane, ang sakit sa nararamdaman. He couldn't let that Jack see him torn apart by his presence. Nawala lahat ng plano niyang pakikipag-usap kay Selena. He was supposed to beg for her forgiveness, hanggang sa mapatawad siya ni Selena, pero hindi niya napaghandaan ang sakit, nang makita ng personal ang dalawa. Jack kissed her wife, held his own son, and the worst, his son called him daddy. He couldn't think straight. Kanina'y gusto niyang takbuhin ang asawa, at yakapin ito ng mahigpit, make love to her right there and then, hanggang sa matuno ang galit nito sa kanya. He saw all the hatred in her eyes, and he welcomed them all, kung iyon ang makakagan sa kalooban nito. And his son, their son, kamukha niya noong bata siya. He smiled while tears are in his eyes, as pictures of him when he was little registered in his mind. Kung pwede lang niyang yakapin ng mahigpit ang anak, nang hindi ito matatakot ay gagawin niya. Pinaandar ni Zane ang sasakyan at umuwi ng mansyon, para lunuring muli sa alak ang sarili. Nabungaran siya ng ina at sumimangot. Kasama nito ang anak ni Ezekiel, muling rumahistro sa isip ang itsura ng anak. Matagal-tagal na rin kitang hindi nakikitang umiinom, Zane.
Napakaaga mong umuwi, pero yan lang ang haharapin mo. Pag-alit na wika ng ina. Galing ako sa opisina ng mga Roscoe. Ma, guess what kung sino ang naroon? Nakita ni Zane ang pagkunot nito ng noo, dahil wala itong ideya sa mga sinasabi niya. Selena, my lovely wife Selena and our adorable son. Tila nakipag-usap siya sa hangin dahil sa kawalan siya nakatitig. Nagulat naman ang ina sa sinabi niya. Bakit siya nasa Roscoe? How is she? Hindi ko rin alam, Maria. She's fine. Malaki na ang ipinagbago ni Selena. Smart, classy, confident. Anong plano mo ngayon? I will win her back. Kahit abutin ako ng pagtanda, o ng kamatayan, hindi ko siya susukwan. I will bring her here again, Maria. Make it fast, anak. Alam ko kung gaano ka nagdusa, sa pagkawala ni Selena, kahit hindi ako nagsasalita. We also love, Selena. At gusto ko na ring makita ang apo ko. Tumanggo si Zane nang wala sa sarili, habang patuloy ang pag-inom. Kailangan niyang makatulog dahil hindi mawala sa isip niyang, kasama ng ibang lalaki ang asawa niya. Kinabukasan ay maaga ni Zane, kinausap si Zek at Xandro tungkol sa pagbabalik ni Selena, at ng kanilang anak. I also wanna see her Zane, and our nephew. Wika ni Xandro. Soon. Iuuwi ko ang mag-ina ko dito, sa kahit anong paraan. But you said she will also file an annulment, tiyak kong hindi sasama si Selena dito. They are protected by the Roscoes, Zane, hindi madali ang sinasabi mo. Ani Ezekiel. I will talk to Frederick and Daniel. Kahit ibigay ko lahat ng stocks ng Albano sa kanila, ibalik lang nila si Selena, Zek. I don't give a damn kahit maghirap ako. At paano ang engagement nyo ni Margot? Ha, Zane. Mula sa komedor ay lumabas ang ama, na tila galit ang anyo. He stared at his father and gave an equal anger. Nag-usap na kami ni Margot sa bagay na iyan. Leave her alone. Kung namanipula mo kami ni Selena dati, ay huwag niyong gawin kay Margot. Nagpipigil si Zane ng galit, para hindi masigawan ang ama. I'm trying to fix my own family, pa. Huwag kayong makialam, kung ayaw niyong bitawan ko ang kumpanya. Sa ngayon ay hindi na mahalaga sa akin ang mga iyan, let Ezekiel be the CEO and I won't care. Wika ni Zane, bago tuluyang lumabas ng mansyon at tinungo ang garahe. Sa daan ay tinawagan niya si Margot, kung pwede silang magkita. Pag-alit nitong sinagot ang telepono na tila nagising lang sa tawag niya. What is it, Zane? It's too early for Pete's sake. Where you at? Pupuntahan kita at may pag-uusapan tayo. Huwag mo na akong puntahan. I'll drop by at your office later. Ibinaba na nito ang telepono, at hindi na muling. Sinagot ng subukan niyang tumawag muli. Sa opisina si Zane nagtuloy, at ipinakancel sa sekretarya iyahat ng lakad niya. Naiinip siya sa paghihintay kay Margot, na dapat ay una niyang kakausapin. Sila ang dapat mag-usap, hindi ang kanilang mga magulang, na walang ibang iniisip kundi ang magpayaman at manipulan ng mga tao. Naisipan niyang tawagan ang abogado, at ipinakancel ang annulment case nila ni Selena. How can I have my visitation rights with my son? Sunod ni Zane na tanong sa abogado. Kailangan niyang paghandaan ang mga gagawing hakbang, kung sakaling mahirapan siyang mapaamo si Selena. That would be a long process. Zane, sa ngayon ay kausapin mo muna ng maayos ang asawa mo, baka pumayag naman. If not, saka natin dadalhin sa korte. Pagkatapos kausapin ang abogado, ay muli niyang tinawagan si Margot na pag-alit muling sumagot. I'll be there in 30 minutes, Zane. Gosh, you're like my father. Wika nito at muling nagmura. He patiently waited but it took her an hour, bago nakarating ng opisina niya. Woke up at the wrong side of the bed. Tanong niya dito nang hindi matanggal, ang pagsimangot ng kaharap. I was with Alfred, Zane, pagkatapos ng mahabang hindi pagkakaunawaan, dahil sa nabasang engagement natin ay nagkaayos kami. Then suddenly out of nowhere, you were calling, how generous. Para saan ba ang pag-uusap na ito? You slept together. Animosity in his eyes. Pinamulahan naman ng mukha ang kaharap. I'm sorry. Kakausapin ko si Alfred pagkatapos nito, huwag kang mag-alala. Oh no, don't try at all. Kaya ko nang I-handle iyon.
Hindi mo pa sinasabi ang dahilan, kung bakit kailangan mo akong makausap ng maaga. She said impatiently. Kailangan nating mabawi sa press ang engagement natin, sa lalong madaling panahon. But I'm worried about you. Hindi pa naman naililipat ang shares nyo sa akin, dahil nasa mga abogado pa iyon. That's why I'm talking to you first. I don't give a damn anymore kung ano ang sasabihin ni Dad. But he will stop paying for Alfred's father's medication, that's for sure. Ako na ang bahala doon, Marg. May mga charity works din ang kumpanya. Kailan mo kakausapin ang mga kaibigan mong reporter? That urgent, ha? Time is running out, Marg. Hindi ko papayag ang matapos ang linggong ito, na hindi nababawi ang mag-ina ko. My son doesn't even know me, for Pete's sake. Bukas na bukas din ay makikita mo sa mga dyaryo, Zane. Anong gusto mong headline? The formidable CEO of Albano Corporation broke his engagement with the ever-sought Model of the Year Margo. Don't be cute, kiddo. Oh, I hate when you call me that. Baka nakakalimutan mong 20 anyos si Selena nang pinakasalan mo. We're of the same age, so I'm not a kid anymore. Natawa si Zane sa reaksyon nito, na tila nagmamaktol na bata. Thank you for brighten up my day, Marg. I badly needed humor right now. Few hours and I will be facing the whole Roscoe family. Pupunta ka sa Roscoe office. Yes, I've been there yesterday actually, pero hindi ko kinaya ang sakit, na makitang ibang lalaki ang kasama ng mag-ina ko. I needed to breathe so I walked away. So now are you ready to win this battle? Yes, Marg. Even if I'll go home wounded. Desperado niyang sagot. Maaga si Selena sa opisina para sa training. Jack would assist her for 2 weeks, bago ito babalik ng Malaysia para sa naiwang trabaho doon. Naiwan naman ang anak kay Maria, sa mansyon sa Green Hills. Alas 11 nang kumatok ang kapatid sa silid niya. Can I talk to you? Sumungaw si Daniel sa pinto. She gave a warm smile. Of course, sumandal si Selena, para i-relax ang katawan sa swivel chair. Your husband is in Papa's office, do you know? Napakunot-noo si Selena, sabay ng pagkabog ng dibdib. Hindi niya ito inasahan kahapon, at hindi rin ngayon. Ipinagpasalamat niyang hindi niya dinala ang anak sa opisina ngayong araw, ano pa bang kailangan niya sa amin? He wants you back, you and Jay-Z. Naka-move on na ako, Dan. I'm happy with my life now. Tahimik na ang buhay namin. Then respond to his annulment petition. Hindi pa ako kino-contact ng abogado nila. I was actually waiting for it. Kung hindi niya itutuloy ay ako ang magtutuloy nun. I still have that article of their engagement, baka pwede kong magamit. Umiling ang kapatid. You can use that to file a case, but not for annulment grounds. At sa ngayon ay mayroon na rin siyang iaakusa sa'yo, kapag iyon ang ginamit mo. Hindi ako nagkaroon ng anumang relasyon sa iba, alam mo yan. Yes, I know that, but, napatitig si Selena sa kapatid, sa kung anumang hindi nito masabi. Pero bago siya magbuka ng bibig ay itinuloy rin nito ang sasabihin. Jack admitted that you have an affair. Nasa opisina siya ng papa, nang pumasok ang asawa mo. What? She was shocked. Wala kaming relasyon, Dan, alam mo ang tato. At bakit sasabihin ni Jack iyon? At sa harapan ni Papa. May isa pa akong sasabihin bago sila pumasok dito at kausapin ka. Marami ba akong dapat malaman, Daniel? Matagal ka nang hinahanap ng asawa mo, Selena. I think he never stopped looking for you. Nakausap ng mga investigador si Jack, bago pa kayo pumunta ng Malaysia, and he denied you were with him. Inamin niyang nagbayad siya ng malaki, sa mga ito para hindi ka ituro kung nasaan ka. Oh, sinapo ni Selena ang noo, sa sunod-sunod na kabig ng dibdib. Bakit niya gagawin iyon? Jack loves you, Selena. The way he protected and cared for you. Tumitig siya sa kapatid pero walang emosyon ang mukha nito. Maybe he and Jack settled their issues long time ago, at magkaibigan na lang ang dalawa. Pero wala siyang pagtingin kay Jack, at hindi niya kailanman naisip na ibaling ang pagtingin dito. Isang katok muli ang narinig ni Selena, bago sumungaw sa pinto si Jack, at kasunod yun si Zane. Someone wants to talk to you, sweetheart,
wika ni Jack at sa puntong iyon, ay napatingin si Selena kay Daniel. Nakatingin ito kay Zane na nakatayo sa likod ng pinto, na nakapamulsa ang dalawang kamay. Muli ay hinalikan siya sa noo ni Jack, katulad ng kahapon at wala siyang nagawa. I want to talk to him privately, Jack. Dan, tumango naman agad ang kapatid at agad tumayo. Si Jack ay napabuntong hininga muna, bago mabigat ang mga paang lumabas ng pinto. Zane was still standing in the middle of the room. Nang kumilos ito ay inilock ang pinto, saka bumaling muli sa kanya. Her heart is pumping hard as he stares at her, hinihintay sa una niyang sasabihin. Hello again, love. Just hearing at his voice, makes her knees weak. Her heart skipped a beat. I missed you, he said in a baritone voice, that she was longing for a long time. May mga pagkakataon noong buntis siya, na gusto niyang balikan ang Pilipinas at bumalik kay Zane. Nagangat si Selena ng paningin, ngunit agad ding iniwas dahil sa matiim nitong titig sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit at naalarma siya. Anong kailangan mo? Pinilit niyang itinatago ang kaba sa casual na paraan. Ang asawa ko, at ang anak ko. 4 na taon ko silang hinanap, halos mabaliw ako. I don't believe you. At sa tingin mo ganon kadali iyon, Zane. You had an affair. At hindi ba't may bago ka ulit karelasyon ngayon? Patahimikin mo na lang kami. I'll give you what you want. All want is you and Jay-Z. Really? Sa ngayon ay hindi ni Selena na naitago ang mga luha. Why can't they stop from falling? Lumapit si Zane sa kanya, ngunit iwinaksi niya ang kamay nito at tumalikod. I never loved anyone in my whole life. That engagement was a bait, Selena, though aaminin kong gawa iyon ng papa. Pero pumayag lang ako para lumabas ka sa lungga mo. Hindi ko alam kung bakit sa tinagal-tagal kitang ipinahanap sa mga investigador, ay wala silang makuhang lead. Later on we found out that, you left the country with Jack. You still cheated on me. And so you know, I needed my freedom, Zane. You can also do what you want, I don't care. Unfortunately, that's not what marriage is all about, my wife. Isang pagak na tawa ang pinakawalan ni Selena, saka may pait na tumitig dito. Don't talk about marriage, Zane, dahil ikaw naman ang sumire nun. I admit that, at gusto kong ayusin ang pagkakamaling iyon. I am here to claim you and my son. Nagpaalam na ako kay Frederick. Ako ang magpapasya noon, Zane, never ask anyone. I won't ask you, my wife, I command you. Kung tatanungin pa kita isasaalang-alang mo pa ang relasyon mo sa Jack na iyon. Kung magsalita kay parang ako pa ang may kasalanan. I'm desperate, Selena. Kahapon at ngayon ay hindi ka sumasang-ayon na ayusin natin ang problema nating dalawa. Kapag nagmatigas ka pa'y dadalhin ko sa korte ang karapatan ko sa anak ko. Margo can testify that the engagement was a hoax. Samantalang kanina lang ay inamin ni Jack sa amin ni Frederick, ang namamagitan sa inyo. Bumantong hininga si Selena, nang maalala ang mga sinabi ng kapatid, tungkol sa pagtingin ni Jack sa kanya. Dumagdag patuloy ito sa mga iisipin niya. Kung hindi ito nakialam ay hindi magkakaroon si Zane, ng dahilan na ay blackmail siya. Umupo siya sa swivel chair at isinandal ang katawan. Zane came closer at itinukod nito ang isang kamay sa mesa, habang ang isa ay inikat ang swivel chair paarap dito. Huli na para tumayo at umiwas. His scent was all over the room, at ang paglalapit nila'y nagpapahina sa sistema ni Selena. Zane has the same effect on her as he had 4 years ago. Within seconds he claimed her lips, and she felt shiver inside, dahilan para hindi siya makakilos. Lumipat ang kamay nito sa batok niya, at bahagyang minasahe, pressing his lips to hers, making her respond. And she did. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumitaw ito, ngunit magkalapit pa rin ang mga mukha. He was breathing hard as if in pain, bago ito nagsalita. Kaya kung magpanggap na hindi nahalikan ng iba, ang mga ayabing iyan. I can forgive and forget. But you will never kiss another man, from this day forward, my wife. He touched her lower lip and stared at her. Iniwas ni Selena ang mukha at inayos ang upo. Hindi niya mapaniwala ang agad siyang nadala sa halik ni Zane. Should I wait for you in the car?
Tumayo ito ng tuwid at muling ipinamulsa ang mga kamay. Hindi pa ako sumasang-ayon, Zane. Magpapaalam pa ako kina mama at papa. Isama mo na si Jack, sa pagpapaalaman mo, Selena, dahil hindi ako makikihati. You're mine, only mine. Remember that. Of course, Zane, ikaw lang naman ang may karapatang magkaroon ng affair. She said in a sarcastic tone. Sasanduan ko kayo bukas, ng umaga sa mansyon ng mga Roscoe. I'm warning you, Selena, don't try to run away from me again. Tila hindi na ni Zane, pinansin ang sinabi niya, at lumabas ng silid. Nang makaalis si Zane ay napapikit si Selena, sa bilis ng mga pangyayari. Hindi niya alam kung saan patungo ang desisyon niyang ito, bagamat alam niyang makakabuti iyon para sa anak. Jay-Z needs a complete family. Daniel and Jack will always be there for her son, but they will never replace Zane as his father. And Jack cannot replace Zane in her heart. No one. Nang makaalis si Zane sa opisina, ay agad niyang pinuntahan si Jack. Kausap nito si Daniel, ngunit mataktikang lumabas ng silid dahil alam nitong, may kailangan silang pag-usapan ni Jack. She felt sorry for his brother. Pero tila maluwag naman nitong tinanggap na wala na sila ni Jack. I need to ask you some questions, Jack. I hope you don't mind. Nanatili lang siyang nakatayo habang nakasandal ito sa executive chair. I know what you're going to ask, Selena. And yes, sinabi ko sa asawa mo na may relasyon tayo. Why? Hindi mo ba alam na pinahamak mo akong lalo kay Zane? Sa halip na ako ang mag-akusa sa kanya ng pangangaliwa, it's the other way around now. He wants you back, Selena. Sa tingin mo papayagan ka naming bumalik sa kanya? Ako ang magpapasya noon, Jack, please leave it to me. We are still married. And he has all the rights. Kung meron mang kailangang lumutas nun, ay kami lang dalawa. I appreciate the help, but please stay away from this issue. Huminga ito ng malalim at nakatitig lang sa kanya. Totoo bang binayaran mo ang investigador, para hindi kami ituro kay Zane noon? Yes, walang gatol nitong sagot, at kung kailangan kitang ailayong muli sa asawa mo, ay gagawin ko. Oh, Jack, I love you, Selena. Alam kong nasabi na ni Daniel sa'yo iyon. Pwede tayong bumalik ng Malaysia, at mamuhay ng tahimik. Nalungkot si Selena sa lantarang pagtatapat nito. She felt betrayed. Hindi mo ba naisip na sinasaktan mo ang kapatid ko? And do you think I would allow that? Hindi ko sinasadya, Selena. And God knows how I suppressed that feeling. But it gets stronger every day. Nagpapasalamat ako sa mga kabutihan mo, sa amin ng anak ko, Jack, sa kabutihan mo kay Daniel at kila Papa. You're a good man. Jay-Z adores you. Pero hanggang doon na lang iyon. I'm not giving up on you. Bukas ay babalik na kami kay Zane, Jack. Responsibilidad kong ibigay sa anak ko ang buong pamilya, na nararapat sa kanya. We can't be couple like we used to, but we can both be parents to Jay-Z. But please remember this, magkabalikan man kami o hindi ni Zane, ay hindi magiging tayo. I have so much respect for you. And I love you. Pero hindi sa paraang gusto mo. And I will never hurt my brother. Nakita niya ang lungkot sa mga nito, at hindi niya kayang tagalan. Thank you, Jack. See you around. Use me. Napigil ang pagbukas ni Selena ng pinto, sa sinabi nito na hindi niya naunawaan. What did you say? Lumingon siya rito bagamat nanatili sa kinaroroonan niya. I know you still love your husband, Selena. At alam ko rin kung gaano mo pinaglalabanan, ang damdaming iyon para ipakita sa kanyang wala na siyang halaga sa'yo. You can use me to make him jealous. To make him suffer. Magpanggap kang ako na ang mahal mo. That's absurd, Jack. At ayokong samantalahin ang damdamin mo, para sa pansarili kong motibo. I'm offering myself, Selena. Pag-isipan mo muna. I just can't give you up that easy. Isipin mong ginagawan mo ako ng pabor. Kapag ginamit mo ako'y may pagkakataon pa akong makita, at makasama si Jay-Z dahil alam kong ilalayo kayo ni Zane, sa amin oras na bumalik kayo sa kanya. She was lost for words. Jack has unselfish heart, always ready to sacrifice himself for other people.
Noong unay para sa kapatid niya na ay donate ang sariling kidney, para mabuhay ito gayong hindi niya ito kilala. At ngayon ay magpapagamit ito para sa sarili niyang kapakanan. Her heart bleeds for him who just wanted, even a small amount of love and attention. Hindi niya maiwasang maluha. How can a loving man can't find a love of its own? Kung kaya lang niyang suklian iyon. But her heart belongs to Zane. I will not do that, Jack. Pero ipinapangako kong hindi mapuputol ang ugnayan ninyo ni Jay-Z. You will always be his daddy, Jack. Wika ni Selena sa nanlalabong mata, dahil sa nagbabadyang luha. Nakita rin niya ang pagpipigil nito ng damdamin, kaya nagpaalam na siya at lumabas ng opisina nito. Hanggang sa makabalik siya sa sariling opisina, ay hindi mawala sa isip niya si Jack. Two men loved her. The other betrayed her while the other loves her, unconditionally and never tried to hurt her. Alam niya kung sino ang mas matimbang, pero tila hinihiwa ang puso niya, sa nakitang anyo ni Jack kanina nang kumprontahin niya ito. With all the goodness in his heart, he deserves to be loved. Tinawagan niya si Mama Maria, at kinumusta ang anak. Sinabi niya rin dito na sasanduan na sila ni Zane bukas ng umaga. Matapos ang pakikipag-usap ay mabigat ang loob na ibinaba ang telepono, dahil nalungkot ang ginang sa sinabi niya. Tinawagan niya si Daniel sa intercom, at sinabing balak niyang magkaroon sila ng special dinner ngayong gabi, kasama ang buong pamilya at si Jack. Sisiguraduhin niyang walang magbabago sa relasyon nilang iyahat. Sa dinner ay halata ang lungkot ng bawat isa, sa desisyon ni Selena na bumalik sa mansyon ng mga Albano. Hey, everyone, cheer up. I promise na dadalasan namin ng dalaw ni Jay-Z, dito sa bahay. We'll even stay here for a night or two. Syempre mami-miss namin kayo at ni Jay-Z. Wika niya kina Mama Maria, nang naluluhan nitong niyayakap ang anak. Kapansin-pansin din ang hindi pagkibo ni Jack, na pinipilit lang ngumiti kapag naglalambing ang anak na maglaro. Tulad ngayon ay magkalaro ang dalawa sa silid nila ni Jay-Z, habang siya ay inaayos ang gamit nilang mag-ina, dahil maaga silang sasanduan bukas ni Zane. This house will never be the same without you. Wika ni Jack na nooy nakatayo na malapit sa pinto. Halos 10:00 na at nakatulog na ang anak sa kama nito, habang hawak pa rin ang paborito nitong larwang robot. Huwag mong isiping mawawala kami, Jack. Malapit lang ang Paranaque, and I have my own car. Anytime ay babalik-balik kami ni Jay-Z dito. Pero iba pa rin kapag dito ka nakatira, Selena. Sana'y hindi na lang tayo umuwi ng Pilipinas. Good night, Selena. Ginawaran siya ng halik sa noo bago ito lumabas ng silid. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.